ASEC Marcos Lacanilaw, sir. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Merry Christmas! Good morning, ASEC! Magandang umaga po, Kadeo. Ma'am, magandang umaga po Sister, sa inyo. Sa lahat ng mga na nanonood at na nakikinig sa inyong programa. Pero ASEC Lacanilaw, sir, bawal po ba sa mga taxi drivers, TNBS drivers na bumati ng Merry Christmas sa pasahero? May ganun po ba tayong patakaran? Para sa airport, NAIA, sa airport, di ba? Wala namang ganun bawal. Wala naman po. Pero ang bawal po yung pagiging yung sa isnaberong ginagawa nila. Lalo na yung nagkokontrata sila sa mga pasahero. Kasi matagal na pong ginagawa nila yan na ayaw nilang baguhin. Pero kami nga po, with the directives ni DOTR Secretary Lopez, na maghihigpit din kami o talagang i-operate namin sila kasi para maiwasan yung mga ganyan na mga TNBS, mga taxi driver na namimili ng pasahero tapos nag-overcharge nag-overcharge sa mga pasahero. Opo, ASEC. Bawal po yan. ASEC, paano po? Ito po kasi personal experience nung Friday lang. From MOA going to dito sa MBC, sa Pasay lang po ito. Ikaw yun Ikaw kami ni Miss Kay, ni Miss Karen, kasamahan natin dito. Anyari. Taxi siya, nagtanong kung saan kami pupunta. Tapos sabi niya, kung malapit, ayaw niya. So, tumanggi siya. Yung sumunod naman, 150 ang kanyang siningil. Fixed na yon lakay. Bawal po yun, ma'am. Pagka yung mga kababayan natin naka-experience pong ganyan, kunin niyo po yung details ng taxi. Picturean ninyo para po ano po namin yan, mahuli po namin yan. Hindi na po pwede yung mga ganun. Kasi kahit ako nung araw naka-experience po akong ganyan nakasakay ka na sa loob pagka hindi nila nagustuhan yung imemetro mo sila, pabababain ka, kailangan magdagdag ka. Bawal po yun. Saan po isusumbong ASEC Lacanilaw, sir? May hotline. LTO page po. May LTO. Yung LTO page. Yung LTO page po namin sa Facebook, pwede po nila doon i-send. Mag-message po sila doon, pwede po nilang i-send para po ma-actionan po namin kaagad. Kunin lang po yung detalya, anong oras, anong date, ayan, yung taxi o sakyan, plaka. Opo. Pati po TNBS. So kahit po wala nang albaw, hindi mo na videohan kasi syempre hindi mo na maisip agad na mag-video. Kahit picture lang po, ASEC, okay lang po ba 'yon? Opo. Maayusin lang po nila yung kumbaga detalye po ng complaint. Tama po yung sabi ni Kadeo. I-detalye lang po yung complaint kung saan nangyari, anong oras. Para po mas madali namin ma-actionan. Ayan, naging issue rin po yung payola sa LTO. Ano ba ito, ASEC Lacanilaw, sir? Sa totoo lang, Kadeo, marami akong nahuli. Ngayon, last week lang, may nahuli akong 3 empleyado 2 empleyado ng LTO at isang gwardya na naniningil sa mga jeepney driver, lalo na yung doon kasi yan sa seminar na hindi nila dapat ginagawa. Tapos kaya nga po kung matatandaan ninyo, Kadeo, nung unang linggo ko pa lang, pangalawang linggo ko pa lang sa LTO, may mga sinibak na ako na regional director na involved sa mga kung ano-anong korupsyon. So ngayon, ang recommendation nasa DOTR na, nag-aantay lang ako ng action nila. So, binaan lang ni Secretary Lopez sa legal para nasa tamang proseso. So hopefully hindi lang po mga maliliit na empleyado ng LTO ang binibira namin, pati po yung mga malalaki. Yun naman po sa mga enforcers, totoo yan. Meron po talaga mga enforcers na involved sa mga kalokohan. Meron po akong nahuli na enforcer na hiningan yung truck driver, may video pa may dashcam na nandoon sa dashcam na talagang nanghihingi siya. So agad ko po na pinag-uutos na imbestigahan, kasuhan, tanggalin sa trabaho. Tapos nung kailan ho ba yon? Last week din may nareklamo po na enforcer na may huli kami
pinababa yung estudyante sa sasakyan. Bawal na bawal po yun. Grabe naman yun. Doon ako galit na galit. Kasi kung matatandaan ho ninyo, nung pagpasok ko, may nahuli ako sa EDSA, may kasamang estudyante yun may blinker na nagkataon na may warrant of arrest pala siya, na hindi pa namin alam nung una. Dahil nakita ko na may estudyante, ayoko kasi matrauma yung bata Kasi ako may anak din Okay. Kaya sinabi ko dun sa driver, ihatid mo muna sa school, magkita tayo sa LTO, kukunin ko yung license mo, tsaka yung ORCR na Xerox. So, nagtumalima naman siya. So, sana yung enforcer ho namin na gano'n, na gumawa ng kalokohan na gano'n, nirelieve ko na po. So, nirelieve ko na ho, tapos tinitingnan ho namin yung admin na case na pwede pong isampa sa kanya. Baka by tomorrow, malalabas na po namin yon. Naku, buti na banggit nyo yan. Yes, sir. Opo. Isa na lang po yung sa, naman po, may nireklamo rin po sila na jeep na particularly ng Manibela, yung isang enforcer namin, na yun nga, ginigipit sila, hinaharas sila. So, agaran ko po na inaksyonan nyo nung Friday. Nirelieve ko na rin po siya. At idagtag ko na rin, ASEC Lacanilaw, sir. Ayan, mukhang nasa inyo sa office yung isang yung complaint din ng ilang officers ng LTO. Inireklamo yung kanilang regional officer dahil kinokotahan po sila at kapag hindi po nagbigay ng quota weekly, abay inililipat po sa mga lugar na malalayo sa kanila, Director, sir. Ayan, sana po. Yun po yung kasama po yan dun sa regional director na nagkaroon ako ng rekomendasyon sa DOTR po na i-relieve. Tatlo po yan Wow. Yung tatlong regional director na yon, ang matindi yun, sir. Yung isa doon yung JO, 3 months na sahod ng JO. Ayan, kinukuha niya. Oo. Ganon ka-demonyo yung mga yun Tapos yung biro nyo, kakainin na lang ho ng tao kukunin pa nila. Tama po. Tapos may mga complaint ho yan sa ombudsman. Nagsampa ho ng complaint. Inaantay ko na lang ho na ma-relieve sila. Ayun. Kasi hindi po, wala po sa power ko DOTR po kasi ang pag-relieve. Kaya dumadaan lang po sa legal. Ang sistema po, papasok sa legal, then after po dumaan sa legal, saka po namin ma-relieve. Pero kayo po ang nagre-recommenda, ASEC Lacanilaw, sir? Kami po nagre-recommenda, sir. Matindi po yun, hindi lang po sa JO, pati lahat ng mga dealers, sinihingan niya ng monthly. Notorious pala. Ganong katagal, ganong katindi ho yun. Tapos pinapadala ho sa mga bangko nila, sa Land Bank at saka sa Palawan padala, kaya talaga may ebidensya napakatibay ng ebidensya. ASEC, parang ang daming sakit na kailangan gamutin sa LTO pero at least po sama ngayon na actionan po na pagtutuunan natin ng pansin yung mga ganito pong problema. ASEC, kumusta na po itong kayo sa inyo na nga po manggaling para yung ating mga kababayan ay hindi po nalilito or naguguluhan, kasi po may mga nagsa-circulate online na may mga bagong road regulations daw na ipatutupad ang LTO. Sa inyo na nga po manggaling kasi kung ano-anong lumalabas online Opo. Fake news po yan. Meron akong naglabas na mga text message na naghihigpit daw ako sa mga luxury vehicles na i-cross match yung mga engine number. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Wala po kaming nilalabas na memong ganyan. Yun pong paghuhuli po namin sa kalye, random check po yun kasi nakikita namin yung mga sasakyan po na hindi nakarehistro. So napa-flag down sila, or kung hindi naman nakarehistro, yung iba yung kulay ng sasakyan. For example po, white, kagaya na huli namin dun sa smuggler, white siya, pero pinabalutan niya yung sasakyan niya ng blue. So yun, bawal po talaga yun kung hindi na change color. Kasi change color ho nun 100 pesos lang, ba't hindi nila ginagawa? At saka karamihan na ASEC yung mga ganyang kotse, mga Lamborghini, Ferrari, walang plate number. Kasi daw nasisira daw yung yung itsura. Opo, hindi namin sila pinag-iinitan doon, pero yun nga, walang plate number kasi tayo ordinaryong jeep, ordinaryong kotse, obligado maglagay ng plaka sa harap. So kahit ako, inaamin ko nga meron din akong ganyan sasakyan. Pero
Hindi ko ginagamit kaya na walang plaka, talagang sinigurado kong may plaka sa harap. Ayan. So ano? Ayan. So, yun pong mga naglalabas po na yun, fake news po yun. Alam nyo naman, dahil nga puspusan po yung trabaho namin sa LTO, ginagawa ho namin yung trabaho namin. Hindi ho kami kagaya ng mga iba na pakaangkaang lang sa opisina. Sino ba yung iba na yun, Asek? Ayun. Nako, yung isang kaibigan namin na Bernard ang pangalan wala daw lalagyan kasi yung mga sports cars ng plaka, Asek. Pwede bang sa dashboard daw ilagay? Isa salamin. meron na pong nabibili po na mga plate holder. Ako nga po, bumili ako ng plate holder para lang po mailagay ko dun sa kotse ko. Para po talagang, kasi kung tutusin, ako nga mas natakot din ako ngayon kasi mahirap na kailangan sumunod lang po sa batas. Yun nga po sinasabi ko sa kanila, lahat po kayo taxpayer. Ano gusto ninyo? Hindi ho nagtatrabaho o nagtatrabaho? Yun lang naman ang ano namin. Ayan na. Isa pa, Asek, so ano po ang aksyon po ng kayo ba ang mag-aaksyon dito? LTO, LTFRB sa 3 araw na tigil pasada dahil nga daw po sa payola sa LTO. Ano po kami puspusan po yung investigasyon. Tinitingnan ko po lahat. Ang empleyado po ng LTO mahigit 8,000 nationwide. Pangalawang buwan ko lang po, marami na rin ho akong natanggal, marami na ako napakasuhan. Pero kung kayo po ay may mga reklamo na mga empleyado namin, very welcome. Idirekta nyo po mismo sa opisina ko para makita po ninyo na inaaksyonan. Huwag ho ninyo idadaan kung saan-saan departamento kasi ang LTO ho halos parang parang DPWH na talagang maraming problema. Kasi retail po ang LTO Nagsisilbi tayo sa pinakamahirap nating kababayan at pinakamayaman. So tao. So talagang napakalaki ho ng yung corruption. Talagang problema po talaga namin. So puspusan po kami. Hopefully na sa tulong din ng tao, ma-resolve po namin yan. Ma-identify po namin yung mga nanghihingi. Asek Lacanilaw, sir, isa na lamang po. Ayan, yung itong pinawalang bisa na nga ba ang driver's license ang vlogger na aking best friend na kamag-anak niyo yata. Ayan, ang pangalan ay Norman Mangusin, aka Francisco Leo Marcos pa rin. Oo nga, kasi dapat magsilbing lesson. Marami nang na-revoke ang license. Di na nagsuot ng seatbelt, peke pa ang plaka. Ayan, ano po ang nangyari sa kanya, sir? Ito po yan. Na-show cause order po siya dahil po nagda-drive siya. Hindi po totoong sa loob ng subdivision kasi kompleto po, nag-iimbestiga po kami. Nag-drive po yan sa labas ng subdivision sa highway, sa Las Piñas, na walang seatbelt, tapos gumagamit po siya ng peking plaka na meron na naman na siyang plaka na hindi naman niya kinukuha. Pangalawa, marami po siyang mga, siya na rin sa sarili niya. Ang dami niya mga vlog na violation, overspeeding, marami po. Pinagmamalaki pa. Niya. Ngayon, kami naman, hindi naman namin pinapatulan yung mga ganyang mga banat niya. Kasi kung ang presidente nga parating kalmado, sino pa kami na tao lang ng taong gobyerno din. So mas hindi namin pinapatulan ng ganyan. Pero revoke na po yung kanyang license, driver's license. Opo, revoke na po yung license niya. Revoke na po yan. Hindi na po yan makakapagmaneho. Kaya sa amin po hindi namin pinapatulad. Saka ako animal advocate po ako Yun pong mga sa amin sa Batangas, yun pong mga aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Kailangan gumaling. Para isang kaibigan natin sabi niya, naku, sa ano lang ako pumapatol? Sa tao lang? Hindi ako pumapatol sa Pero sana maging lesson sa mga kababayan natin sumunod sa mga batas trapiko. Asek Marcos Lacanilaw, sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. At thank you at good luck at congrats sa pagsisikap niyong linisin talaga ang LTO. Pati mga opisyal na mga tiwala talagang hindi niyo sinasanto talaga. Mabuhay po kayo. Thank you, Asek. Salamat po, Kadeo. Thank you po. Thank you very much, sir. Daming bayan.
Assistant Secretary at LTO Chief Marcos pa rin.